Hey guys, here in a nutshell with me, Ina. Nako, very interesting ang naging journey to permanent resident nitong ating kakwentuhan for this episode. Una sa lahat, dumating siya dito as an international student. Sumugal siya sa isang 8 months, well, parang 1 year course siya, pero 8 months lang niya ito tinake. Akalain nyo, he got a 3-year post-graduation work permit. Isa yan sa mga unexpected surprises sa kanyang journey. And also, alam niyo ba, nakatatlong probinsya na siya. Sa kanyang, wala pang 2 years dito sa, more than 2 years dito sa Canada. But now, he is a permanent resident. Sige, alam natin ang storya ni Kennedy Pobre. Isa siyang nurse ngayon sa Saskatchewan. Hi, Kennedy. Hi, Ina. Hello. Pwede bang Ken na lang? Ken lang. Okay na. Okay na. Yeah. Yan nga. Pasensya na kasi nasa sasakyan ako ngayon. Sabi ko baka di ka makaabot sa time. Oh, no, it's okay. I hope you're okay there. Ako, Yeah, I don't I'm okay, mind I'm okay. sa car mo. Basta safe ka, nakapark ka, ha? Baka isipin Yes, lang- nakapark ako safe. Alright. Okay, so Kennedy, paano ba to? Yung email sa akin ni Kennedy, nung kinuwento niya yung story niya, sabi ko, alam mo na confused na ako sa dami ng iyong pinasukan, inaplayan, nilipatan, ang dami mong pinagdaanan. Yes, napakaba kaya sabi ko I'm very proud kasi talaga nakipagsapalaran ako dito sa Canada. Sabi nga nila, pag nagpunta ka dito sa nurse, sabi na okay daw kasi ganyan. Pero sabi ko, ayokong pakampante, hindi dahil nurse ka, ma-PPR ka kaagad. Kaya sabi ko, kailangan kong, may mga backup ako. Kung kailangan from A to Z, meron ako, sabi ko. Oo. Kailangan. Sige. Let's start from the time you arrived here. 11 RN po si Ken in the Philippines, but he worked for 11, ang tagal, no? 11 years in, saan ba? Kuwait or Saudi? Saan? Sa Kuwait. Yeah. Kuwait, all right, okay. Before he got here to Canada. Okay, tell us about that. Why did you move to Canada after 11 years there? Yeah. Kasi nare-realize sabi ko, parang umiidad na ako. Naramdaman ko na yung mga sakit sa kasukasuan. Sabi ko, then for 11 years, sabi ko parang, nung inabutan kasi ako ng pandemic sa Kuwait, then na-realize ko, na pag nilay-nilayan ko during that time, sabi ko, bakit ang daming umuwi? Ibig sabihin pala, sabi ko, talagang walang permanent sa Middle East, sabi ko. Pag kailangan i-dispatch sa kanila, papauwiin kanila. Oh. Kaya, kasi marami ako nakitang gano'n, napauwi na, kasi nawalan na ng visa, naubusan na ng kanilang status. Kaya, doon na-realize ko, kahit nurse ako, sabi ko, kailangan kong gumawa ng paraan kung anong bansa yung pupuntahan ko, since ang pangarap mo noon is to be in Canada. Tapos marami na ako narinig sa Canada, pinurso ko yung Canada. Oh. Sabi ko pa, at least dito, sabi ko, sa Canada, magkakaroon ako ng citizenship. Madadala ko family ko. Okay. So you decided to go through the international student pathway at sumugol ka sa 1-year course. Kaya kung sinasabing sumusugal, yung iba po kasi hindi ina-advise guys na 1 year dahil ang makukuha mong post-graduation work permit, ideally, 1 taon lang. And I'm sure yun yung nasa isip mo, di ba? Yes, yun nga. Ang nakuha ko is postgraduate certificate in community mental health multidiscipline. Sa Niagara Falls, sa Welland. In Ontario yan, okay. Then, sabi ko, ang plano ko is 2 program para at least 2 years. Parang, okay, yeah. Kasi 1+1 ang tawag doon. 1+1, then 3. Consider tapos mag-a-apply ka ulit ng pangalawa sana. Pangalawang program. Oh my gosh, okay. Kaso nung nandun na ako sa sitwasyon na ganun, galing ako sa Middle East, may dala ako, may budget ako, ganyan. Pero, hindi mo akalain na sa taas pala ng cost of living dito sa Canada, mauubusan ka. Doon ako kinabahan. Kaya sabi ko, isusugal ko na lang yung 8 months, considered as 1-year program. Sinugal ko siya, kaya sabi ko, okay, kailangan ko agad maghanap. Kasi hindi pa ako nurse dito sa Canada that time. Oo. Dumating ako January 9, 2022. Natapos ko yun by August, yung course. Bilis, ano? Naku po. Tapos, ang nasa isip mo, kung 1 year PGWP yan, kailangan po, guys, kung gusto niya maging PR dito,
magawa niya within that period, 1 year. Tama. Kaya, naghanap na kagad ako nag-work kagad ako as a PSW, Personal Support Worker sa Ontario. Kasi nurse ka naman, kaya eligible ka. Then, natapos ko yung aking program. Pagkatapos ko, naghanap kagad ako ng employer na pwede makatulong sa akin magbigay ng PR sa Canada. Then, may nag-offer nga sa akin na kumukuha sila ng mga PSW sa Ontario. Bali, they are from Nova Scotia. Okay, pero sa Ontario-based pa rin. Akala ko lumipat. Hindi, bali, communication lang is by, yung mga interview is ganito din. Parang online. Ganyan. Tapos, ang ginagawa nila is, offeran nila na mag-PR doon para bali sila yung employer. Sabi ko, wala na akong time. Kaya sabi ko, 1 year lang ibibigay sa akin. Possible. Kaya kakagating ko na. Okay. Papunta ka na ngayon Nova Scotia. Oo, punta ako September. Punta ako Nova Scotia. Since that time, may sasakyan ako. May kotse na ako na ginagamit. Then, nag-drive lang ako from Ontario to Nova Scotia. Oh my. How long was that travel? For 3 days. Grabe, mag-isa ka, no? For 3 days. Ako. Oh. Tapos, nagpunta ako doon. Ang nakalagyan kong lugar is napakaliit na community. Para nasa long-term care ako, pero doon sa lugar na yon, ang population lang is around 300 plus. Oh, wow! Ang liit nga ng really small town. Rural talaga. Paano describe mo paano yung mga bahay doon? Magkakalayo ba? Paano? Okay, ito nakakatuwa kasi ang walking distance lang ang facility namin, ang long-term care, doon sa tinitira namin apartment. But the problem is, ang Nova Scotia is 15% yung tax nila. Kaya ang laki ng tax. Then, nasa apartment kami, ang offer lang sa akin that time, $17 per hour. Ang dahilan nila is, hindi daw ako graduate wala daw ako certificate ng CCA. Ang tawag nila doon is Continuing Care Assistant. Kaya $17 lang, which is mababa. Tapos less discount, less tax pa, tapos babayaran ka pa bahay. Wala na matitira sa'yo. Parang ganun. Bali, ang environment pa, parang 3 lang kami na Pilipino na nakatira doon sa place na yun. Oh. Pero this is willing to sponsor you for PR, kaya mo pagtsagaan. Okay. Pero pinilit kong pagtsagaan. Then, yung location niya is, konting lakad lang, mga 5 to 10 minutes, andun ka na sa facility. Ang harapan ng facility is sementeryo. Ganon? Then, sa katabi ng facility is simbahan. Oh, wow! Kaya sabi ko, parang kompleto na. Parang pag doon na binagyan ng buhay doon sa long-term care, may simbahan na sa tabi, diretso na kagad sa cemetery. Uy, grabe naman. Parang doon lang yung location nila. Okay. Tapos pag gusto namin mag-grocery, kailangan namin mag-drive 30 minutes pumunta sa next city. Oh, naku po, ang layo pala talaga. Just for grocery, tapos ano pa yun, I assume hindi pa Asian grocery yun. Mga Filipino products. May mga Asian grocery na nag-iisa doon. Pero ang mahal. Hindi namin afford. Kaya sabi ko na bali tumagal lang ako doon ng 3 months. 3 months. Okay, why only 3 months? What happened? Before, kasi nga, di ba, nagmamadali na ako, kasabi ko, kailangan, may plano talaga ako. Before pa kasi, nung nasa first semester pa lang ako, by like around July. Oh no, second semester na pala, sorry. July, para nag-post ang Saskatchewan Health Authority na mag-hire sila ng mga healthcare workers sa Pilipinas. Oh, okay. While studying pa to, nakita mo while studying? While studying. Okay. Then sabi ko, mag-graduate naman na ako, sabi ko, by August. Then, ang hire nila sa Pilipinas, since Filipino naman ako, ay try na mag-apply. Baka sakali lang mapansin nila, then makonsider nila na nasa Canada na ako. Correct, yeah. Oh. Yeah. Sumugal ako, then ganun din. Then, after that, wala ako na-receive na message. Then, September, nasa Nova Scotia na ako. Then, October, may na-receive akong message from Saskatchewan Health Authority. Sabi nila, they are interested sa yung qualification ko. Then,
Sabi nila, gusto daw na magkandak ng interview kasi mayroong isang manager ng isang facility sa Saskatchewan na interesado sa akin. But it will be under daw ng program nila ng hiring from the Philippines. Oo, paano yun? Buti hindi ka pinauwi, hindi naman, okay na. Hindi nandito naman, ka na. okay na yun. Tapos parang naging special yung aking pathway na papunta ng Saskatchewan. Then, sabi ko, sige, okay, go. Sabi ko, magpa-interview ako. Oo, wait lang guys, just to clarify, yung offer from Saskatchewan, kasabay niyan PR, no? That would be landed PR for those coming in from the Philippines. Parang ganun ang mangyayari. The people, yung mga hinay nila sa Pilipinas. But for the situation ko, ganun yung program nila, pero ako is dadaan ako ng, kasi nandito na ako parang i-sponsor na lang nila ako. Bibigyan for SINP. Bibigyan nila ako ng paper for SINP na ipapasa sa ganun. Okay. Tanong nung iba, Ken, ano nangyari dun sa post-graduation work permit mo throughout that time? In-apply ko ang aking post-graduation work permit is September. Ngayon, pag na-apply mo na yon at naka-receive ka ng yung receipt na nakalimutan ko yung tawag pero pag may natanggap ka ng ganun, ibig sabihin, pwede ka lang magtrabaho. Alright. Hindi pa dumarating yung PGWP mo nito. Hindi pa. Nung kinonta ka ng Saskatchewan. Hindi pa dumarating. Pero naka-apply na ako. Considered na yun, pwede ka na mag-work. Alright. Okay. Then, anong nangyari, inantay ko yung call nila, yung message nila, wala pa rin. Inabutan na ako ng until November. Nako, November. Then November first week, nag-message sila, pwede ka ba ng interview for like around, I think 15, I remember, that's November 15. I-interviewin ka na, panel interview with the managers. Then, kinancel ko talaga yung aking duty, yung aking shift. Sabi ko, magkapa-interview ako. Then, na-interview ako, sabi na sa akin, congratulations. Kailan mo gusto pumunta ng Saskatchewan? That time, parang yung location kasi sa Nova Scotia is so depressing. Yung 300 ba naman ang community mo? Napakaliit. I-sponsor ka namin, sabi niya. Then, bibigyan ka namin for SINP para ma-PR ka. Nice. Then sabi ko, kailan ko matatanggap yun? Sabi ko yung papel. Immediately, on your first day. Yung papers mo to apply? Okay. Yes. Kasi di ba ang tawag nila dun is parang job approval letter. All right. Okay. Then yun sabi ko okay, mag-resign na ako, sabi ko. Bigyan mo ako ng 2 weeks kasi ng yun ang proper. After resignation 2 weeks, then yun ang tapos ng yung work. Yeah. Then pumatak yun ng December 5 yung 2 weeks. Okay. Then sabi ko sa kanila, I will travel. Sabi ko, magdadrive lang ako. Drive ka na Nova naman. Scotia to Saskatchewan. How long naman yun? 5 days. Okay. Grabe. 5 days naman yan. Kasi humihinto ako, ayaw kong mag-drive ng gabi kasi Pilipinas dito, walang mga poste ang daan. Hindi makikita. Kaya yun ang nangyari is 5 days, umalis ka agad ako ng December 5 ng Saskatchewan. Then sabi ko, mag-start ako ng work sa kanila December 12. Grabe, wala ka talagang pahinga halos. Yes, tapos yun, nag-travel na ako, nalakbay ko na hanggang makarating ako ng Saskatchewan kasi bagong driver lang ako dito sa Canada that time. Kumbaga hindi ako familiar. Oo. Si Google lang ang aking si Google Map lang ang aking inaasahan. Imagine kung noon yan na wala pang mga Waze or Google Map, ang hirap. Mahirap, di kakayanin. Then, yun, nag-drive na naman ako, nakarating ako. Before pa akong makarating ng Saskatchewan, may na-receive na akong email, yung job approval letter. Talagang so efficient. Yes, naset nila agad. Then, they keep on calling me kung nasa na daw ako, ganyan. Then, dumating ako ng Saskatchewan, nag-start ako as continuing care assistant. Okay. Then, yun. Then, after 9 months, pa-claim na natin,
sorry. Before natin pa-explain yan. December 10, 5, sorry. December 10 ako dumating. December 12, nag-work ako. December 24, na-receive ko ang aking postgraduate working permit. Okay, dumating na rin siya. Dumating na siya. May approval na siya. Then, nagulat na nga ako. Nakita ko is 3 years. Sabi, nung pagkagulat, sabi ko, parang may mali. Sabi ko, ba't ako program 3 years? Which is, hindi naman ako 2 years program. Correct. Bakit daw? Did you get an explanation how that... Na-receive ko yung PGW case gabi na eh. Kaya the next day pa ako tumawag. Then nagulat ako, tinawagan ko IRCC. Sabi ko, is it right na I have a 3 years postgraduate? Ikaw pa nag-complain, ano? Then sabi lang, then parang pabiro na sumagot ang yung nasa IRCC na, do you have any problem with that? You don't want? Sabi sa akin. Sabi, no. I just want to clarify because I don't want to have a problem. Sabi ko. Oo, eventually, kung kailan ini-enjoy mo yung 3 years, yun pala, ay, nagkamali kami, 1 year lang pala dapat. Yun nga. Paano pa natakpa yun, di ba? then sabi ko, can I possibly know what are the reason why I got my 3 years post-graduation working permit? Sabi niya is parang nasa evaluator daw yung sagot. Baka daw is yung evaluation daw ng papers ko na pinasa, doon daw siya nag-base. So parang hindi lang parang solely pala sa length of study, no? Kasi yun ang alam ng karamihan eh. Kaya ang iniisip ko, the reason is, first, kailangan nila maraming nurse. Baka yun din ang reason. Possibly, no? Then, iniisip ko rin kasi because I have my masters, kaya possible na yun din na possible the additional points. Okay. Baka yung mga ganong iniisip ko, pero yun lamang, wala silang binibigay na specific answer. At least you did your part, di ba? Nagpaka-honest ka pa nga eh. Bakit ang haba na binigay niyo sa aking oras, di ba? Yun nga. Tapos yun na. Then after that, nag-apply na kaagad ako ng aking, nung na-receive ko kasi aking job approval letter, in-apply ko kaagad siya ng SINP. Yeah, okay. SINP, then nagkaroon ng issue sa mga dependents ko, kaya medyo nagkaroon ng very challenging. Pero at the end of the day, na-approve ako ng this year lamang, February. Then, nung na-approve ako, nakakuha na rin ako ng bahay. Ay, Nay, ang bilis ha. Nakaipon ka agad o talagang baon mo rin yan? Hindi, sa totoo lang, walang laman ng aking card that time. Siguro yata is, alam mo naman Pilipino may mga paluwagan, di ba? Nakikijoin ako ng paluwagan. Nice. Okay, at least nagbunga, napakinabangan. Yes. Pero before ako nakambahay, last August 2023 ng August, pumasa ako ng aking registered nurse licensure exam, NCLEX. Nice, okay. Yeah. Kaya sabi ko, I'm very thankful kasi sabi kahit paano nagkaroon ng mga swerte ba? Oo. Yung pinagdaanan ko, sabi ko is talagang sumusugal talaga ako. Dinrive ko papunta, Kasi ang hirap kasi iwanan ng mga gamit, di ba? Pag yung may gamit ka na, tapos iiwan mo. Pati yung rent mo, hindi ka naman usually pwede umalis-alis lang kapag kumuha ka ng lease, di ba? Yung mga ganun. Tama yan. Kaya sabi ko is, dala-dala ko lahat, kaya may sasakyan ako, kinukuha ko. Bit-bit ko lahat. Okay. Guys, pag kinukwento mo ngayon, Ken, parang it sounds smooth eh. Kasi parang one offer to the next. Pero hindi po gano'n na. Marami pang ibang pinagdaanan si Ken. Halimbawa, yung mga experience niya working in Dollarama. Nagkaroon ka rin ng mga ganong instances. Tama, totoo yan. Bago po natin ipagpatuloy yung episode na yan, just a short commercial. This channel, ito pong in a nutshell, is open for collaboration, guys. If you're interested in creating content with me, please contact Talentado Creative Agency o yung Talentado CA. Sila po ang mag-handle ng mga collaborations for in a nutshell. And for content creators looking for someone to help boost your channels, whether here on YouTube, on Facebook, TikTok,
i-consider nyo po ang Talentado Agency. Matutulungan po kayo, ito ng anak ko, matutulungan po kayo in networking. Ako personally, ang dami ko na agad natutulan sa kapwa, talentado, talents na nakausap ko na. No? Ang dami mga tips on how to improve and boost my channel. So yeah, ito po ang contact information ng Talentado CA, and I will also put it down in the description box if you're interested. Okay, back to episode. Kasi nung nag-estudyante ako, nag-work ako ng Dollarama, which is, na-hire ako as a team leader. Di ba? Sa management level. Akala mo manager sa Pilipinas. Managing lang. Okay, kayang-kaya yan. Ganyan. Kasi nga, gusto ko magkaroon ng way para maging PR. Kaya kinagat ko management. Hindi pala. Ang difference ng pala ng sahod niyo is $1. Oo. $1, tapos umaakyat ka din at nagdi-display ka ng bibigat ng mga paleta. Oo. Kasi pero dito talaga, yes. Kaya hirap na hirap ako hanggang naghanap niya akong trabaho, dinadrive ko ng 30 minutes or 25 minutes para makarating doon sa facility as a personal support worker. Yun yung mga nag-experience ko. Kaya talagang sabi ko, thanks God, at nagbunga. Oo, correct. Kasi iniisip ko yan, syempre kung 11 years ka na sa Kuwait, hindi mo na iisipin na pagdadaanan mo na naman yung mga ganyan. Para sa loob mo, established ka na. Established ka na. Yun nga rin tinatanong ng parents ko noon, sabi, bakit mo naisipan mag-Canada? Sabi ko, hindi kasi iniisip ko yung sarili ko lang. Iniisip ko kasi may anak kasi ako, 2. Kaya sabi ko, iniisip ko yung magiging future nila. I don't want na pagdating ng panahon, sisisihin nila ako na, bakit hindi mo kasi pinagpatuloy yung Canada? Di sana sa Canada na kami, ganyan. Yeah. At least, gumawa ako ng paraan para sa future ng mga bata. Hindi lang, kasi single father ako. Okay. Hindi lang para sa akin. Kaya, thankful naman kasi PR na rin sila. Ang kinakang ko na is ang nagbabatay sa kanila ngayon is my mom. My mother. Yun, approve sila ng super visa. Super visa. Naka-super visa sila ngayon. Wow! Oy, pero guys, hindi pa dyan nagtatapos ang storya ni Ken. Maliban sa kanyang pagiging nurse, meron na rin siyang sariling negosyo. Sige, ikwento mo yung iyong home-based clinic. Ayan. Meron ako Careworth Foot Health and Wellness. Una, inisip ko kasi especially sa foot care nurse kasi ako dito sa Saskatchewan. Oh, okay. Isa sa mga specialization ng nurse. Pag foot care nurse ka, pwede ka magtayo ng sarili mong clinic. Okay. And sabi ko, sa tagal ko rin naman sa aesthetic sa Middle East, ba't hindi ko idagdag yung aesthetic and yung mga wellness, magbenta din ng products. Yeah, all right. Then, dinagdag ko na siya. Kaya kumbaga is, pag home-based kasi, pwede kang mag-home service. Oh, anong services? Sige, ikwento mo what you have. Meron akong foot care for diabetic patients, and nagtuturo din ako ng BLS kasi ano yun? Basic life support. Oh, all right. Approve ako ng heart and stroke. Canada. Oh, nice. Nagre-renew ako, ganyan. Then, nag-offer ako ng mga aesthetic procedures, fillers, Botox. Oh, wow! And vitamin therapy like glutathione, IV, and vitamin IV. Nakakatuwa naman. You're so busy now. Kasi ginagawa niya po yun, guys, by appointment. Siyempre, kasi nga meron siyang full-time work as nurse. Paano ka na nagpapahinga niyan? Ano ba yan? Full-time din ako ng Saskatchewan Health Authority as a nurse. Since yung facility namin is malapit lang sa bahay namin, kaya kumbaga is, hindi masyado nakakapagod sa travel. Katulad, marami kasing Pilipino ang nag-iisip na parang, di ba ang Pilipino masyadong vain pagdating sa sarili nila? Mahilig sila magpaganda. Mahilig sila magpaganda. Lahat ng mga beauty products gusto nila. Kaya sabi ko, bakit hindi ko dalhin yung specialization ko dito? Kaya sabi ko, ginawa ko yun. Tapos makakatulong din kasi ang business sa,
Sa tax, yung mga ganyan. Sa tax mo, ganyan. Pag hindi kumikita yung business mo, hindi katulad sa Pilipinas, dito ko na-realize. Sa Pilipinas, ang hirap mag-business. Ba't mo Ang nasabi? ang dami mong babaya, kasi may business ako, may sarili akong school sa Pilipinas dati. Ha? After, What do you mean? TESDA, under ng TESDA. Accredited Training. ng TESDA. Accredited ng TESDA. Training school for what? Aesthetics din? Hindi, mga cosmetics, mga alam ko is nakalimutan ko na eh. Kasi Parang na-close ko na, nandito na ako sa Canada. Cosmetology, ganyan. Yes, mga nail care, baking. Oh, nice. Wow, you were operating that while in Kuwait. Yes. Oh, wow. Okay. Nung nasa Kuwait pa ako, operational yon. Kaya marami kaming project na nare-receive from TESDA. I see. Buti hindi mo inisip, Ken, pala na sa Kuwait, uwi na lang ako sa Pilipinas, mag-focus na lang ako doon sa negosyo ko, sa school ko. Naisip mo ba yun? Imbis na mag-Canada? Hindi ko na naisip. Alam mo kung bakit? Kasi nga, ako din na namang problema sa mga tax na babayaran, papasahurin mo, ganyan. Ang daming paperworks. Oo, accredited ka ng TESDA, binibigyan ka nila ng scholarships, binibigyan ka nila ng budget. But the problem is, ang dami mo taong babayaran to process the documentations, may mga instructors ka, hindi ka naman basta-basta kukuha ng instructors lang na teachers sa isang school. Kailangan meron silang mga, iba kasi yung parang may certification ng mga TESDA instructor din na parang license to teach, parang ganyan. Kaya, sabi ko parang, hindi makakabuhay ng pamilya. Hindi makakabuhay ng pamilya kasi kung hindi ka rin malapit sa mga politiko, wala kang budget. Nako po. Ganon? May ganyan sa Pilipinas. So, kung hindi kayo malapit sa politiko, hindi kayo mabibigyan ng budget. Correct. Ay, nako. Pagdating kasi sa mga bayarin din, laki ng tax. Dito, to tell you honestly, home-based clinic, wala kang masyadong ipapakita mo lang kung ano yung services mo. Example, healthcare sa akin kasi registered nurse services ang ino-offer ko, kaya under siya ng healthcare. Ang babayaran mo lang, ang kailangan nila, license mo, ipapakita mo, ipapresent mo na bakit ito ino-offer mo, specialization ka ba, ganyan. Then magabayad ka ng $30. $30? Grabe, no? Yun na yun. Inspect lang nila siguro bahay mo, yung location, yun lang. Checkin na nila yung location, saan mo ilalagay yung location, which part of your house, saan mo ilalagay yung marketing poster mo. Tapos, very specific sila na pag home base, isang maliit lang, parang size ng bond paper, yung marketing mo, yung pangalan ng... okay. So, ganun lang kadali, no? Sa Pilipinas. Dahil mong permit una sa lahat na kailangan. Daming permit. Permit pa lamang, andun na. Tapos na, ubos na yung budget mo. Unlike dito, hindi sila masyadong mahigpit, pero mahigpit sila sa mga procedure na ino-offer mo. Example, kung mag-i-import ka, syempre magabayad ka ng mga taxes at saka importation fees. Yeah. Yun lang. I see. How has it been so far, yung home-based clinic mo? So far so good. Actually, much better kasi sa totoo lamang let's say masaya ka buhay. kasi meron, kumbaga sa isang araw katulad ngayon, from 8 o'clock in the morning, nag-start na ako kasi nagbiyahe na ako from Musjo to Weyburn is 1 hour and 30 minutes. 6 o'clock nagbiyahe na ako para 7:30 nandun na ako. May kausap na ako kanin location yung pinaka paggaganapan ng procedure, then doon na sila, pupunta na sila doon, may mga kausap na, especially mga So, akala, you can also go to their homes, not just them going to your house. Yes, they can go to my house because andun yung pinaka-clinic. Yun ang maganda sa home base kasi pwede ako mag-home. Pupuntahan mo. Okay. Considered as a home visit siya. Then, ayun, pupunta ko sila, may 10 ako doon na mga kliyente. 10 na agad yun, grabe. 10 agad yun. Minsan, ilang procedure yung pinapagawa nila, meron ka na agad kinikita. Parang grabe, ang galing naman. Kumbaga, ginawa ko lang mga from 8 to 11
a.m. Yeah. Alam mo, that's a good idea. Mali mo may makapanood nito ng mga nurse katulad mo. May that they can offer services in the house, no? Okay. Pero pwede hindi sila mahigpit basta as long as it's safe. May pa-percent mo na tinatanong lang kasi nila kung saan paano yung iyong sterilization, saan ang disposal mo. Parang tatanong na, interview ka. And it's something you can learn and implement easily, what you're saying. Yeah, that's right. Internet lang, malalaman mo na lahat siguro yan. May mga kilala nga rin ako, mga katrabaho ko, mga care aides ko din. May mga sarili silang catering business. Pag catering business naman sa kanila ko din natutunan, ang sa requirements, kailangan may kitchen ka na malaki para sa kwan mo. Oo. Okay. Ay, naku, very nice. Nakakatuwa naman. So, I would assume, sulit naman ang iyong naging sakripisyo. And yung stress mo, syempre, kasi nga, again, ang nasa isip ni Ken coming in here, 1 year lang ang pagkakataon niya to work on his PR, yung PGWP niya, and then things just fell into place, no? Okay. Talagang, ang kailangan na talaga is ready ka kung ano yung tatahakin mo. Kumbaga, kung ang target mo PR, kailangan may mga plano ka. Ang mahirap kasi nung pinapapunta ko dito, marami akong agency na ina-applyan that time. Kung paano makarating ng Canada. Maraming promises. Like, pag nag-study ka, this is the good, parang magandang way para ma-PR ka. Hindi, pwede ka magtrabaho, kaya mong i-sustain yung tuition. Yan yung mga promises na hindi pala ganun. Buti hindi mo pinakinggan. Buti lang hindi ko pinakinggan. At nagdala ako ng budget ko para extra budget para at least mapanindigan ko yung pag-aaral ko. Kasi paano, pag nag-aaral ka, ang hirap kaya mag-aral na tapos nagkatrabaho ka pa. Correct. Tapos limited pa yung oras mo. 20 hours per week ka lang. Wala, parang yung kikitain mo, pang grocery. Oo, correct. Yun na lang. Pero hindi siya pwede na makaipon ng tuition fee. Kasi at the end, talagang maraming naghihirap ng mga estudyante pagdating dito. Hindi kinakaya hanggang at the end, babalik ng Pilipinas. Correct. Ay, nako. At saka, kung sa tingin mo na hindi naman, kung yung current profession mo is hindi ganun ka-demand dito sa Canada, I think wag ka muna sumugal kasi it's not the right time. Yan. Aralin nyo na mabuti. Yan. Tama. Kasi talagang sugal at talaga. Isipin nyo, si Ken, sabi niya kanina, ang mindset niya, kahit nurse ako, hindi ako magpapakampante. Kasi ang laging sinasabi kapag healthcare, talagang go. Which is, in a way, true. Pero, wag ka pa rin pakampante. Totoo yan. Minsan yung ibang tao kasi, dahil nurse sila, magiging nurse din sila dito. Isipin mo sometimes, ina-assess nila dito, hindi sometimes, totoo na ina-assess nila dito ang credentials natin. And karamihan, kung ang pinag-aralan mo is bachelor sa Pilipinas, hindi ka bachelor dito. Possible na diploma ka lang, ganyan. Yeah. Yung comparability ng pagiging BSN mo, minsan LPN ka lang. But yeah. Basta guys, aralin nyo na mabuti, know the risks. Yeah. Ay, nako. So happy to hear your story, Ken. Thanks so much. Thank you so much, Nina. Thank you so much for your time. And thank you sa... Sana maraming naliwanagan at na-inspire, di ba? Go lang. If you wanna pursue Canada, basta be ready pag-aralan ninyo. It may be a good time. It may not yet be the right time. Aralin nyo ng mabuti. Okay. Yeah. Thank you so much, Nina. Thank you so much. And yeah, sige. Kung may update mo ko ha. Baka may bago ka na namang pasukin mga kung ano-ano dyan. Maraming salamat. Okay. So we'll end this episode here. Thank you again, Ken. I'll see you guys in the next one. Bye. Bye.